Nagkulmot pala kami ni Tay para makuha na ho yung mga damon na tira. Nagluto naman ho ako ng bistek na tilapia para ho sa amin pananghalian. Hi mga katrops, magandang buhay! Ngayon araw ay magkukulmot ho kami ng talungan. Kaya nung pagkakagising ay nagdiretso na kami din sa talungan para makapagkulmot. Para hindi agad abutin na mainit na mainit. Yan pala yung ginagamit namin yung bakal na yan, yung pangkulmot ng mga damo. Nang mailagay na namin sa iras, ayan, nagpunta na muna ako kay Kalo. Akin munang hinimas-himas. Di naman halatang na-miss din naman ako ni Kalo. Si Kalo pala yung gagamitin natin ngayon para makapagtrabaho o matulungan kami sa trabahong bukid. Dahil si Kalo pala ay marunong na sa trabahong bukid, unti-unti na ho siyang natututo. Hindi pa siya ganun ka-professional pero magaling na. O diba? Sa pagkakalakas naman ho talaga ni Kalo. Dun ho sa gitna o sa kama ng talong, dun ho namin padadaanin si Kalo para makulmot yung mga damo. Pagkakadating naman ho doon sa dulo, ay akin hong bubuhatin yung kulmot para maiwasan hong tamaan yung ating tanim na talong. Medyo may kabigatan pero kayang-kaya naman. Kaya ho gayan ay para ho mailipat ho sa kabilang iras o sa kabilang kama ng talong. Habang hinahatak ni Kalo ay akin ho siyang bubuhatin. Tapos susundan ko lang si Kalo. Tapos pag open na at safe na ay akin na hong ibababa yung kulmot. Sabay tatanggalin ko yung mga damo na nakalaykay niya. Bukod ho sa pagkukulmot at pag-aararo, ay ano kaya mabilis na paraan para matanggal ho yung damo sa kama? Ay baka naman ho inyong ma-share diyan sa comment section para naman ho mapabilis yung ating trabaho at mapadali na din. Pagdating sa dulo ay akin ho siyang binubuhat. Dini naman ho sa may tapat ng puno, bubuhatin ko din ho para hindi ho tamaan. Medyo may kabilisan ang lakad, kaya ayan, talagang rat-rat sa takbo rin. Habang may buhat, ayan, medyo hahapuin ka talaga. Pero okay lang yan, yan na yung ating exercise. Oops, medyo napasobra ng lakad si Kalo, buti na lang ay hindi niya natapakan yung talong. Ako diyan ay medyo hinapo na, sobrang buhat diyan at paghabol. Kaya ako'y uminom muna ng tubig para naman mapaibig na sa iyo. Ay, pero lang yan na din ho yung update sa ating talong mga katrops. Meron na din ho siyang bulaklak at maliliit na bunga. Mga 1 linggo o 2 linggo ay makakapag-harvest na tayo diyan ng pang-almusal natin or pantanghalian. May mga nagsasabi pala sa atin na atin ho daw tanggalan ng talbos para ho mas madami ang kanyang maging bunga kasi nga ay magsasanga pag natanggalan siya ng talbos. Hindi ho kasi namin napapractice pa yung gayon kasi pag ganyan pa ay baka lang ho ay magkalantahan kasi maliit at bata pa yung talong. Ay sayang din. Siguro pag medyo may kalakihan na siya, pwede. Pero hindi pa rin pa kami nagtatanggal ng gayon gawa ng baka magliitan ang bunga. Di tulad ho, nung binigay laang niyang sanga high quality sa gaganda ng bunga. Nung pagkakatapos namin magkulmot ay nagpahinga lang ako saglit sa kubo tapos nagpunta na ako sa lawa para makapamandaw. Dini pa rin ako nakaumang sa loob ng lawa. Tinatamad pang lumabas gawa na nakakahuli pa na masasarap at magaganda at matatabang tilapia. Pumapatak pa nga yung ulan diyan, sana laang ay wag lumakas gawa nang napagod tayo kanina. Ang pagkakaangat ng mga bubur at mga katrops, diyan ay may huli tayong tilapia at iniisip ko na naman kung anong lulutuin ko diyan. Basta orig na tilapia ay madaming pwedeng lutuin diyan kasi hindi ho yan kalansahan, di tulad ho nung ibang tilapia. Pagka-uwi ko ng kubo mga katrops ay naisipan kong pakawalan na yung nabili ko sa Kalawan ng mga manok. 6 na piraso ho iyon, 5 hong binabae at saka ho 1 tandang. Meron pa po tayong 3 diyan na mga inahin. 2 lang pala saka 1 tandang ulit yung malaking itim. At merong hong 9 na siso. Habang nga pala ako nagpapatuka ay hinahanap ko ho yung aking kalapati kung nasaan na. Tawag na ako ng tawag ay hindi pa siya lumalapit. Kadalasan kasi pag ako nagpapatuka na ay lumalapit na iyon. Kaya ang aking ginawa ay hinanap ko siya sa loob ng kubo. Sa paikot din sa farm ay hindi ko siya nakita. Kaya sobrang nang hinayang ko doon sa aking kalapati dahil best friend yun ng aking mga manok. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari sa kanya pero sana buhay pa siya. Yan na pala yung update sa atin mga kamatis, saka ho sa sitaw, sili. Pagkatapos ko ho siyang mabalagan, kumuha na din ako ng 1 bell pepper, kumuha na din ako ng siling panigang at saka ho kamalansi. Dahil naisipan kong iluto na lang yung nahuli kong tilapia kanina sa lawa na bistek. Mas nasasarapan kasi ako sa bistek pag kamalansi ho yung aking nilalagay kaysa doon sa suka. Kaya madami-dami ho yung aking ilalagay para mas masarap yung ating bistek na tilapia. Nang maalala ko ay meron din pala ako nabili sa online
gulay na dried pusit. Kaya akin na din ho siyang iihawin. Kaya habang ako'y nagpipirito ng tilapia, ay mag-iihaw naman ako ng dried pusit. Sinalang ko muna yung tilapia na galing sa lawa. Baka next week o sa mga susunod na araw ay uumang ko na sa labas ng lawa yung aking mga screen para mapakilala ko sa iyo yung ibang klase ng tilapia din sa amin. Mayroong arroyo, escudero, at original. Nung mga nakaraan pa nga, minahuli pa akong kulay dilaw. Ba't ba naging dilaw? Kulay orange pala mga katrops. Sorry na agad. Ayan, nag-start na pala tayo magluto ng ating bistek. Sinalang ko lang, naggisalaang ako ng sibuyas, kamatis, bawang at saka bell pepper. Nang okay na, nilagay ko na yung pamalakasan na toyo at nilagyan ko siya ng tubig. Akin na ding isasabay yung paminta, siling berde, sibuyas na bilog at saka yung pinagakong kamalansi kanina. Ilagyan ko na din ng seasoning tapos aantayin lang natin siya kumulo. Ilalagay na natin yung nahuling tilapia na pinirito ko kanina. Magagawa din pala ako ng sausawan ng inihaw na dried pusit. Sibuyas, kamatis, siling lubyo at suka. Nung okay na, tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay bistek na tilapia at saka dried pusit na merong sausawan na masarap na sukang maanghang. Ay ano palang masarap na luto sa tilapia mga katrops? Sa inyo nga i-comment dyan sa comment section para maluto ko sa susunod pag may huli ulit tayong tilapia. Yan palang atin lutuan mga katrops. Si atin ho yun pagagandahin. Gawa na nga siya nasira ng bagyo. Tatry natin patibayin. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!